Pagdaan sa pedestrian lane ng kotseng yan, nasalpok nito ang kasalubong na tricycle sa Olongapo City. Nakaladkad pa ito ang tricycle at muntik pang bumangga sa ibang sasakyan. Dead on arrival sa ospital ang tricycle driver habang sugatan ang sakay nito. Ayon sa PNP, nakaidlip ang driver ng kotse matapos uminom ng gamot. Nawala sa lane ang motorsiklong yan bago sumalpok sa kasalubong na truck sa Barugo, Leyte. Patay ang dalawang dalagitang sakay ng motor. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Isang vlogger na sikat sa pagmumukbang ang pumanaw matapos lumantak ng pagkain. Masama ang loob ng kanyang kapatid dahil sa kumakalat daw na fake news tungkol sa kanyang pagkamatay. May report si Ian Cruz. Hi mga idol, kain tayo mga idol. Chicken. Isa ito sa mga mukbang vlogs ng content creator na si Candido Apatan Jr. o mas kilala bilang si Dongs Apatan na may mahigit 400,000 followers sa Facebook. Marami ang nagulat sa pagkamatay niya sa edad na 38 noong June 14. Sa post sa kanyang FB page, may namuong dugo sa kanyang utak base sa CT scan. Itinanggi ng kapatid niyang si Lea Apatan na baka ang minukbang sa huling upload ni Dongs. Fried chicken daw ang inulam nila ng umagang iyon. Bago umalis papunta sa kanyang kaibigan, kumain daw ito ng mangga. Di raw nila inaasahan na uuwi pala ito sa kanila na bangkay na. Masakit din daw ang mga fake news na kumalat. Masakitan mo dyan kami kay karon kanang himo bitaw siyang katawanan sa mga tawo kanang magway mga respeto ba. Alam daw nila na may high blood siya pero hindi naman daw ito malakas kumain. Di ba po na niya ginahurot ko kanang dili ba hangol or busaw si Manoy daghan po ka siyang natabangan. Nalaman ng cardiologist na si Dr. Tony Liachon ang nangyari kay Dongs. Tumaas ang blood pressure niya, pumutok yung ugat sa brain niya. So ang kinamatay niya, hemorrhagic stroke. Ang paglantak sa maalat na pagkain at maraming karne, sadya raw may masamang epekto sa katawan. Everyday mo gagawin yan. So magbabara yung ugat mo rin sa brain. Pwede ka rin magka-heart attack. Ang global trend na mukbang ay galing sa mga salitang Korean para sa kain at broadcast na nagsimula noong 2008. Base sa ilang pag-aaral, ang panonood ng mukbang ay nagiging paraan ng iba para maging connected. Nakakaramdam daw ang viewers na hindi sila nag-iisa o isolated habang kumakain dahil itinuturing nila ang pinapanood nilang mukbanger bilang eating partners o mealmates. Pero may masamang epekto rin ang laging panonood ng mukbang tulad ng pagkakaroon ng eating disorder o internet addiction. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinadyang banggain ng isang SUV driver ang dalawang motorsiklo para hindi mabawi ang inutang niyang sasakyan. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kahit na napalibutan na ng ilang lalaki at mga pulis ang itim na SUV na yan, dalawang motorsiklo ang binangga ng babaeng driver nito sa Embaccaso Avenue sa Barangay Pardo sa Cebu City. Sa investigasyon, sadyang hinarang ng dalawang motorsiklo ang SUV. Inatasan umano sila ng kanilang kumpanya na bawiin ang SUV dahil hindi pa pala ito nabayaran. Ay allegedly na utang nakabayad sa barkohon. So ang naitabo, siguro out of I-clear sa part sa driver sa Toyota, ang gi-force, ibanggaan niya ang motor na nagpabak. Nakatakas ang driver pero nahuli siya kalaunan ng Talisay City Enforcer. Come on to malicious mischief. Kaya nga nung ibanggaan man niya, with intent man niya pagbangga. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsampa ng reklamo ang isang rider na binasa at sinuntok pa sa gitna ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Sa kabila ng pakiusap ng rider na huwag siyang basain, tinuhusan pa rin siya ng tubig ng isang lalaki. Nang salagin niya ito, sinuntok siya ng lalaki. Nagsampa na ng reklamo sa San Juan Prosecutor's Office ang rider laban sa nanakit na residente. Dahil sa mga issues sa Wata Wata Festival, bubuo ng bagong ordinansa ang San Juan City para magkaroon ng tinatawag na basaan zone sa mga susunod na taon.
Naisuriin ng kampo ni suspended Mayor Alice Guo ang sinasabing fingerprint niya na nag-match sa fingerprint ng Chinese national na si Guo Huaping. Yan ay sakaling gamitin itong ebidensya laban kay Guo. Nais nilang malaman kung sino ang source ng mga dokumento. Pinayuhan din si Guo ng kanyang abogado na tumakbo ulit sa 2025 elections para ang taong bayan daw ang humusga sa kanya. Sabi ng COMELEC, kung walang pinal na hatol laban kay Guo sa hukuman, walang hadlang sa filing ng COCC, pero pwede itong questionin ng COMELEC. Pinag-aralan naman ngayon ni Solicitor General Menardo Guevara kung tatayo mag-isa ang co-warranto petition para makwestiyon ang karapatan ni Guo na humawak ng posisyon sa gobyerno. Inaalam din nila kung kailangan ng iba pang legal action laban kay Guo. Hindi na raw makasabay sa inflation rate ang daily minimum wage sa Metro Manila ayon sa isang pag-aaral. Ang nakikitang solusyon ng isang grupo na malaki ang aumento sa sahod, tinutulan naman ng grupo ng employer. May report si Von Aquino. Limang taon ng cook sa isang restaurant sa Quezon City si Raymart Billones. Tipid-tipid para mapagkasya ang minimum daily wage na 610 pesos para sa pangangailangan ng pamilya. Sa pagkain pa lang po, tapos sa pamasahe pa lang po, doon na po mapupunta agad yun. Paano kung nagkaroon po ako ng emergency? Wala na po akong mahuhugutan. Pagtitipid din ang solusyon ng minimum wage earner na si Mase Gime na head barista sa isang coffee shop sa Quezon City. Since meron naman po kasi akong motorcycle, nakakatipid po ako sa pamasahe. Then nagbabaon po. Ang daily minimum wage sa Metro Manila hindi na umano makasabay sa inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga bilihin, base sa pag-aaral ng research at advocacy group na Ibon Foundation. Lalo pat sa nakaraang 2 taon, minsan lang nagka-aumento sa sahod na 40 pesos. Kaya ang 610 minimum daily wage ay kalahati lamang daw ng 1,200 pesos na family living wage o yung kinakailangan ng pamilya na may 5 miyembro para mabuhay ng disente. Para sa Ibon Foundation, dapat 610 pesos ang idagdag sa daily minimum wage sa NCR. Ang hahabulin dyan, 2 bagay. Inflation sa nakarang 3.5 dekada na hindi kasi sumabay at yung kuulang na sahod noong 1989. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines. Ang problema natin, talagang mataas ang bilihin. Hindi solution doon, habulin ng minimum wage. Dapat mataas ang pagkain natin. Hindi rin anya kakayanin ng microenterprises ang pagbabayad ng mataas na daily minimum wage. Yung huling increases, maraming micro na nagsulit. Pero sabi ng Ibon Foundation, Even sa mga micro-enterprises, pumapalo na more or less 11 to 13% lamang ng kanilang total expenses ay napupunta sa employees. So malit na bahagi lamang yung gasto sa employee ng mga kumpanya na yan. sinusubukan naming kunin ang pahayag ng Department of Labor and Employment pero wala pa silang tugon sa aming text messages. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Video na nilalamo ng apoy ang SUV na sinakyan ng nawawalang magkasintahan na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli national na si Yitzhak Cohen, pinag-aaralan ng Kapas Tarlac Bureau of Fire Protection. Dating Congressman Arnie Teves, may 30 days pa raw para umapila sa extradition at may political asylum application pa ayon sa kanyang kampo. Pero sabi ng DOJ, ibinasura na ng korte sa Timor-Leste ang mga mosyon ni Teves, kaya pwede na siyang arestuhin anumang oras. Grupong Houthi, muling inatake ang ilang barko sa Haifa Port sa Israel at Red Sea. Inaalam pa kung may mga Pilipinong nadamay. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli cam kung paanong nilamon ng sinkhole ang bahagi ng isang soccer field sa Illinois sa Amerika. Kasama sa lumubog ang isang light pole. Walang nasaktan sa insidente at isinara muna ang soccer field. Ayon sa Alton Parks and Recreation, naabot sa 30 metro ang lawak ng sinkhole na may lalim naman na 9 na metro. Ang sinkhole ay idinulot raw ng pagguho ng limestone mine. Alden Richards, biyaheng Canada this July para sa shooting ng Hello Love Again.
This time, makakasama na niya si Catherine Bernardo. Before we fly, there will be a session with Direk Cathy, just to put us in the mood again. Carla Abellana, nagugulat daw kung paano sila magsakitan ni Bea Alonzo sa Widow's War. Lahat naman yung totoo, ayaw din naman namin yung dinadaya kasi baka yun yung mag-register sa screen. Pero, we're both naman professional, so after a take, minsan may tatawanan pa kami or parang walang nangyari. Lisa ng Blackpink, rockstar sa kanyang bagong solo single na Rockstar. Apple the App at SB19 nag-collab sa single na Ready. Out of this world experience ang hatid ng dalawang indoor pasyalan dito sa Metro Manila. Isa riyan, dadalhin ka sa mundo ng anime. G tayo riyan kasama si Katrina Son. Ang nauusong immersive art museum sa iba't ibang bansa, nasa Pilipinas na. Ang Space and Time Cube sa Pasay City. Nakamamangha ang multicolored lights sa Wandering Planets. Ang palibot ng mga salamin naman ang magbibigay ng ilusyon na nakatayo ka sa gitna ng kalawakan. We believe that Filipinos love new things. They love discovering art and science. So I want them to feel na parang, wow, may ganito pala sa Pilipinas. Bibilib ka rin sa Space and Time Realm at Crystal Matrix. Ito nga ang LED tunnel at isa raw ito sa pinaka-atraksyon dito. Gawa ito sa mga LED panels at talaga namang buhay na buhay siya dahil may bagong teknolohiyang ginagamit dito. Yan ang Naked Eye 3D kung saan hindi mo nakakailanganin ng salamin para ma-appreciate ito. Nariyan din ang holographic glass house, dance cube, mirror maze, underwater pool, rail cinema na 9D roller coaster ride, at ang upside-down area. Pwedeng ihalin tulad dun sa mga light illumination sa ibang bansa katulad sa Tokyo, sa Paris. Exciting! It's exciting and nice! Para naman sa mga mahihilig mag-cosplay at anime, may bagong pasyalan para sa inyo. This is something unique from the regular attraction that we see in the malls. So we have this cosplay city and we have a lot of costumes, anime costumes that they can use. Pagpasok mo, bubungad ang Costume Avenue. May action figure room na may mga life-size action figures. Funko room na may Funko Pop collectibles. At claw machines na anime-inspired. At dito, pwede kang magsuot ng costume ng iyong paboritong anime character. Katulad na lamang ng costume na ito ni Nezuko. At kapag nasuot mo na to, syempre ang next ay magpapapicture na tayo. Dito natin yan gagawin para mas feel natin na nasa Japan tayo. Patok dito ang Temple Theme Area, Shibuya Crossing at Japan Train Station Area. Must-see rin ang projector room. Parang feels like nasa Japan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.